Tol, yo, sak, matapos mahabang paghihintay, ito na, nakapag-vlog na ulit ako. Ito yung motor natin ngayon. Medyo iba na itsura na yan kaysa dun sa huli kong upload kasi marami na kami binago. Kasama yung mga details na pang Indonesian. So, kaya yung title nitong YouTube natin is Malaysian-Indonesian kasi parang hybrid yung ginawa ko. So bali ang nagpa-Malaysian na lang talaga dito is yung mugs ko. Kasi 17 size yung mugs kumpara sa Indonesia na 14 size na mugs. Tapos gumagamit na lang sila ng mga big tires. Pero yung sa akin, ang nagpa-Malaysian na lang talaga dito is yung mugs natin na size 17. Imbes na yung Star mugs na Indonesian concept na ginagamit nila. So putang mulan na naman. So hindi ko napapahabain to. Itutur ko kayo sa mga nabago sa motor natin ngayon. After 1 year and a half na rin siguro. Kasi February last year ko to nakuha. So tagal na rin. So ayun, para magkaroon kayo ng idea sa mga kung gusto niyo mag-build ng Malaysian o kung gusto niyo mag-build ng Indonesian, pasok na rin to. Kasi mags na lang babaguhin ko dito Indonesian concept na to. Yung mga parts ko is pasok sa Indonesian concept. So umpisahan natin lahat. Papakita ko sa inyo lahat ng mga nabago ko dito, no? So you know, kung interesado ka, panoorin mo yung video para mag-guide kita kung paano yung mga basic parts ng pag-setup natin ng Malaysian-Indonesian concept. So ito yun, i-review natin yung mga parts isa-isa, yung mga specs, saka kung saan sila mabibili. So peace. So umpisa natin sa tindig, no, kasi para sa akin yung tindig talaga ang pinaka basic na pwede mong iporma sa motor mo para magmukhang Indonesian concept, no? So yung tindig nitong motor ko is inspired talaga siya ng Indonesian na motor sa ibang bansa. So wala pa yung Indonesian concept dito sa Pilipinas. Nakikita ko na yung mga motor sa ibang bansa sa Indonesia. Yung ginawa ko dito sa front shock ko ay nilowered ko na siya ng halos 2 inches. Tapos syempre tumigas na rin yung plane niyan. Pero inurong ko yung T-post niya para makuha ko yung gusto kong baba, pero ma-maintain pa rin natin yung magandang play ng shock natin. Yung play ng shock natin dito is nasa 1.5 inches. Tingin ko yan na yung pinakamagandang play na pwede natin gawin, kasi kapag mas lumambot pa, tatama na yung araro ko dun sa gulong kapag nag-play. Yung support natin na gamit ay 2 inches ang hinaba. Yan ay gawang Kent Ramos. So matibay din siya kasi 1 taon ko na rin siyang gamit sa mga long ride. Napunta ako Dinggalan, pinangluluwas ko. Gamit natin ayan ay 305 to 300 mm. So pagka ganyan, pag pinagsama-sama niyo yung harap ko, yung likod sa kaya engine extension at itindig niya. Ayan. So, hindi siya mataas, hindi siya mababa. Ayan yung ground clearance niya. Dire-diretso lang ako sa humps dyan. So, tayo sa tindig, badaan ko pa rin yung mga pyesa na nakakabit sa akin, yung mga pangalan sa kayong brand. Pero, yung tindig lang muna yung inuna ko. Ngayon naman, sa brake master naman tayo, since yun yung pinaka-importanting parts kung gusto mong magbuo talaga ng Malaysian or Indonesian concept na pang show. Tara. Sana sa taas, meron tayo ditong Rossi, saka Koken na clutch master. Yung Rossi natin is premium copy. Di ko alam kung nasa magkano yung market niya. Nabili ko siya ng 2.5 sa local shop. Tapos ito yung Mopac na brake light switch natin. Ito Brembo Cup, pang details lang din. May leader siya dito, tapos adjustable dito. Yung clearance naman yan, depende na sa inyo kung saan kayo komportable. Pero yung sa akin, nasa pinakasagad kasi tumatama siya dun sa quick throttle ko na domino. Yeah, depende sa ayan, tumatama nga. Kaya hinayaan ko siya sa pinakasagad. Kasi yung cable ko nasa harapan.
imbis na nasa ilalim or nasa ibabaw. Yung Rossi na Brake Master nga pala ay inspired kay Rossi Valentino. Isa siyang Italian na motorcycle racer. Tapos ito yung koke natin. Adjustable din. Etong koke meron na tong built-in na brake light switch kumpara dun sa Rossi na kailangan pang bilhan ng hydraulic switch sa ilalim para gumana yung sensor. Tapos dito naman tayo sa ating braking system sa ilalim. So ayan, meron akong big disc na Brembo. 267mm ang haba niyan. Tapos dapat nakaterno na siya dun sa bracket mo na pang 267mm. Yung nasa akin alloy na bracket to. Para yan sa mga radial caliper tulad niyan. Yung nakakabit sa akin ng calipers. Malaking caliper yan, so hindi siya papasok sa stock bracket natin or sa mga 2-pot na bracket. Dapat 4-pot na radial bracket. So, kung Indonesian concept mo naman, depende naman yan kung gusto mo mag 4-pot or 2-pot. So, okay lang din naman parehas. Yung hose niya, yung hose natin na gamit ay switch hose. Ito yung tatak niya. Ayan. Quick release yan. Kaya, pwede nyo siyang hugutin. Hugutin ko. Ang yung ating braking system na pwede na tayong pumunta sa likod. Pakita ko sa inyo yung YSS na shock natin, rear shock suspension. Nakabaso siya kasi yung laman ng baso ay additional na langis at hangin na tumutulong sa play ng shock natin. Yung nakakabit sa akin ay 300mm, so mababa siya. Baka magulat kayo sa baba kasi yung stock shock natin ay 330mm. Next is yung ating BRD radiator. Wala naman siyang pinagkaiba sa normal na radiator. Gusto ko lang siyang naka-alloy din. Saka yung malinis kasi siyang tignan. Kuha ko dyan ay nasa 5.5. Hindi ko maalala yung eksakto pero maghahanap ako ng Shopee link para dyan. Sunod is yung ating 4-road na 5. Actually pang Vietnam na concept yung 4-road na 5. Mas maraming accurate na brand na para sa Malaysian saka Indonesian. Yung sa Indonesian tingin ko Shiro, yung isa sa mga 5 na ginagamit nila. Sa Malaysian naman Red Leo. Pero wala kasing ganun na pang click talaga. Kaya ako naman nagandaan ako sa 4-road saka sa kulay niya. Yan yung kinabit ko ngayon sa akin. Mamaya sa sound test natin yan para marinig niyo yung tunog. Tapos naka-remap na rin pala ako kaya meron siyang bang sensor dyan sa elbow niya. Pina-welding ko. Di naman na siya kailangan i-remap talaga kasi halos same lang siya ng stock. Hindi siya katulad ng JBT na sungaw. So yun nasa kanan natin na switch. Ang tawag dyan, Daytona Slim Switch. Normal na switch lang siya, merong starter. Pero hindi siya katulad ng stock natin na walang kill switch. Yan, meron na siyang kill switch. Tapos may additional pa siyang button sa gitna, yung on and off. Hindi pa yan functional. Depende na yan sa kung anong bala ko ikabit dyan. Pero sa tingin ko hazard ang ilalagay ko dyan. Sa kanan natin, Domini Slim Switch. Ayan, high beam, hazard left and right, saka busina. Natin Domino Quick Throttle. So kung napansin nyo, nabago ko na rin to. Hindi na siya stock parts. So normal na quick throttle lang din naman siya. Normal na throttle lang din naman siya. Walang pinagkaiba yan. Then natin max speed na shock to. Isang buo kong binilihan kasama assembly. Sinabi ng assembly kasama na rin to. Inner tube saka outer tube. Then nakatimpla na rin siya. Pero pina-magic lowered ko yan. Kaya mababa tignan. Tapos sinagad ko pa siya dito sa taas. Ayan. Ito na yung sound test ng 4-road pipe natin. So pakinggan nyo na lang. So, tapos na tayo sa performance parts. Mga details naman. Details na lang yung papakita ko sa inyo. Yun lang yung performance parts ko kasi
Meron pa akong mga kulang na performance parts katulad ng fuel regulator, stabilizer, saka yung MSD blaster. Pero ayoko pa kasing ikabit yun dahil hassle ikabit at baka hindi ko na rin maipang daily kapag gamit ko yan. Maging sensitive yung motor. Kaya sa ngayon yan lang muna. Pero ngayon, lipat na tayo sa details. Umpisa natin sa mga CNC gear natin. CNC bolts natin. So, check na lang mga CNC bolts kasi pare-pares lang din naman yan. Pero meron akong isang shop na pinagkuhanan yan. So kung gusto nyong kumuha ng mga CNC bolts, yun, isa lang din yung pupuntahan yung shop. Lalagay ko sa link. Ayan, these bolts, axle natin, ano na rin, kasi yung mga caliper natin. Ayan, CNC. Then itong pito natin, CNC din. Ayan, pati yung lock nya. Ito yung ano natin, sa drain. Dalawa kasi drain, isa dito, isa dito sa kabila, sa ilalim. So, ito binili ko rin to. Hindi na yan stock. Para lang malinis tignan. Saka madali kasing mabilog yung stock nito, kaya pinalitan ko na. Then ito, pan-details lang din sa sensor bolt, sensor cover bolt. Itong mga drain natin, drain plug sa airbox natin. Pinalitan ko na din. Ito, yun sa preno natin sa likod. Aluminum alloy na rin to. So, ayan, mas malinis siya tignan. Nasira ko nga ito. Kasi napiga ako ng klase. Size 14. Size 14 yung ulo. 100% kompleto yung CNC bolts ko, no? Kasi tinatamad din ako maghanap minsan. Minsan hindi, may mga bolts na hindi available sa shop. So mag-handcuff talaga. Tapos minsan naman sobrang haba, so kailangan pang putulan. Kaya wala naman akong grinder. Nakikiputol lang ako kay Jomar. Kasi wala si Jomar ngayon. So hindi kompleto yung mga bolts ko. Yun lang mga kitang-kita yung pinalitan ko. Yung mga nakalitaw na bolts. So next natin yung mga emblem ko para may idea kayo sa pag-design ng motor niya. Ito yung emblem natin. Umpisahan natin sa harapan. Itong mga emblem na pagsasama-samahin ko para isahan lang yung mga pagsusunod-sunurin ko dun sa mga listahan ng link na binigay ko sa inyo sa comment section. So check out nyo na lang dun kung gusto kong interesado kayo sa ganong klaseng design ng emblem. Itong putres ka pala ay Takigawa putres. So ayan, nag-i-snap siya pag ginagawa. Takigawa yan, tibay nyan. Kinikinis ko na nakaraan. Tagal siya mapudpud ng grinder. Dito sa stand ko, N-Titanium. Ayan yung brand niya. Madumi siyang tignan ngayon dahil maputik na yan, nag-uulan. Pero pag nalinis na yan, ayan, maputik lang siya. Stainless na rin to, hindi siya nakalawang. Stainless na rin yung spring natin, yung axle. Ganito din, stainless na rin. So hindi siya kakalawangin, hindi siya malalawlaw at hindi siya mag-stack. Ito yung DDT na swing arm brand natin. May video ako ng pagkakabit niyan. So, interesado kayo, is hanapin nyo lang sa channel. Hello guys, ang details yung mga cup ng mga ano natin. Radiator cup, saka engine oil cup. Yung arm yung brand niyan, Indonesian brand. So, kung gusto niyo yung ganyang details, nasa comment lang din. And nirepaint ko na yan, gloss na black. Nirepaint ko lang.
yung pulley cover natin, aftermarket na din to. Match siya. Then meron siyang acrylic. Ito pa pala isang performance part. Pinalitan ko na yung pulley natin. Pulley set. So RS8 yan. Straight up. Hindi siya pansin, pero ako lang nakalagay. Kasi malaki yung tabas ko dito eh. Pangat yung tabas ko dito. Pang RCS na tabas kasi to. Eh wala na akong RCS. Nagpalit na ako ng brake master. So ayun, naiiwan siya. Pero bumili na ako ng pamalit yan para tatabasin ko ulit ng bago. Then last yung carbon parts natin. Ayan. Carbon cloth yan. Carbon skinning ang tawag dito. Hindi siya idle lift. Mapansin nyo, fade yung load niya. Ako lang gumawa yan kaya may mga, kaya palpak. Ayun, may mga butas-butas. Palpak ang kapag kakagawa ko yan. Pero magagawa ako ng vlog about dito kapag ka yung pagka-carbon. So ito yung mga kinarbon natin. Ito. And itong airbox natin, kinarbon ko na din. May mga pinhole. Pinhole ang tawag dyan dahil sa mga bubbles. Yan. Hindi siya perfect pero okay na sa akin to. Pwede ko naman siya lihain ulit kapag nag-carbon ulit ako. Napatuwang ko lang siya ng resin tapos liha tapos top coat ulit. Then yan, carbon. Carbon na din. At ito. Gagawa ko ng separate na vlog para dito. Para i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong carbon skinning. Ayan. Pa kasing mag-carbon pa ulit. So, pe-perfectin ko yung susunod kong gawa. And hindi ko alam kung ano yung mga idadagdag ko. Siguro yung tapalodo, ika-carbon ko ng buo. Saka yung harapan ko. Pero yan, yung carbon kong ginawa yan, unang try pa lang yan. So, palpak syempre. Magastos mag-aral. Pero okay lang, masaya naman. Kaya, so, decals ko pa pala. Ito yung decals ko. Galing to sa Indonesia. Gusto ko yung quality niya kasi matte siya. Hindi siya gloss na finish yung material niya. Saka transparent siya, hindi siya yung isang buong print. Kaya mawawala yung kulay ng kamo. Kung mapapansin nyo dito. Etong ano na to, ito yung transparent na material. Kung mapapansin nyo may linya yan. Ayan, may linya yan. Pero kita pa rin yung sintag lungahan natin. Hindi siya nalalayo. So, yun yung kagustuhan ko sa mga transparent saka sa matte na decals. So, ayan. Ibigay ko sa inyo yung link ng shop. So, kung interesado kayo, ayan yung design niya. Barrio 125, tapos dito Barrio, na parang may camouflage na design. Ayan. Tapos, meron pa yan sa harap. Ito yung sa harap. Patusok na araw, downwards. Dalawa yan. Wala yung ano ko, taillight. So 2 lines. Kulay pula yan, plug and play lang, madali lang siyang ikabit. Basta marunong kayo magtanggal ng kaha. Kailangan nyo tanggalin to eh, bago nyo siya maikabit. Dahil i-screw nyo yan dyan. Pagka nagkabit ako sa tropa ko nito, i-video ko para meron kayong guide. Pero madali lang siyang ikabit. Basta alam nyo yung mga sisikwatin nyo sa akin tatanggalin yung tornilyo. Ayan. Kulay pula yan. Pagka pinandar, puti ito, yung nasa ibaba. Bawal yan sa LTO pero ako pang style ko lang yan. Madali lang naman kasi magpalit. Tapos pag nagpreno ako, magpupula to. Puti ito, tapos magpupula. Wala kasi yung katulong, kaya hindi ko naman pakita sa inyo. Pero yan yung design niya. Natin yung mugs natin saka yung gulong kung gusto nyo pa kung interesado kayo. So ito yun, mugs natin, Hylos mugs 1.4 then 1.6 sa likod. So sabihin mas makapal yung nasa likod. Then pinartneran ko ng Maxxis tayo. Ayan, Maxxis na
bura na yung pintura niya. Saktuhan lang to kasi hindi siya manipis masyado, hindi siya makapal para tumama dito sa ano natin. Sa araro natin. Kaya good sa akin tong ganitong forma. Then pinambabiyahe ko rin siya sa QC, Bulacan to QC pagka nag-office ako. At sa likod, malibag. Hanapin natin yung high-loss. Wala tatong high-loss na tatak. Sa likod sa harap. Ayan. 1.6. Yung clearance niya sa Tapalodo, malaki pa. Malaki rin yung clearance niya dun sa crankcase natin. So safe na safe. And also, hindi siya matagtag kumpara sa mga naka-street bike na manipis ang gulong. Yun, so yun lang mga tol, no? Sana nagustuhan nyo yung content natin. Pilit pa akong nagmagawa ng content pagka may free time ako, pero sobrang dalang kong gumawa talaga dahil kapos ako sa oras. So kung gusto mo yung content natin, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na, mag-comment ka na rin ng mga suggestion mo. Susubukan natin gawin sa mga susunod kong content. Pero eto, yung vlog ko ngayon, yung content ko dito sa channel ko is nagde-design ako nitong click natin na B3. Lahat ng binabago ko dito, pilit ko nilalagay sa channel ko. So samahan nyo ako sa susunod ko pa mga upload. Sana makita ko kayo guys. Yun lang muna. So madali lang mag-build ng Malaysian-Indonesian concept. Konti lang din binago ko, pero ayan, yan na yung forma. Ibang-iba na siya sa stock. So yun lang guys, kita-kita tayo sa susunod. Black and white, you see the scene. Now I'm spilling red, you see.